bundok ng Kanlaon. Sa malayong lugar ng Visayas sa Negros Occidental ay may isang hari na ang pangalan ay Haring Laon, na may mabuting kalooban at pantay-pantay na pagtingin sa kanyang mga nasasakupan. Sa katunayan, ang kanyang mga magsasaka ay binibigyan niya ng kalahati ng kanyang mga aning pananim kapalit ng tapat na paglilingkod ng mga ito sa kanya. Isang araw, habang namamasyal si Haring Laon sa kanyang maluwang na bukirin, ay may napansin siyang kakaiba sa tuktok ng bundok, na tila isang malaking ulupong na may 7 ulo. Kaya agad siyang nagbalik sa kanyang kaharian upang utusan ang mga kawal na sugpuin ang natanaw niyang malaking salot sa tuktok ng bundok. At dahil sa dapit hapon na nang makarating at masabi ng hari sa kanyang mga kawal ang kanyang nakita, ay minabuti na niyang ipagpabukas na ang pag-akyat sa bundok dahil lubhang napakapanganib kung aabuti ng gabi sa bundok ang kanyang mga kawal. Malalim na ang gabi, ngunit gising pa rin ang hari dahil sa pag-iisip niya na baka sumalakay ang napakalaking ulupong na iyon sa kanilang lugar. Nasa ganong pag-iisip ang hari nang biglang makarinig siya ng mga sigaw at iyak ng mga tao sa labas ng palasyo. At nang biglang may tumawag sa hari na kawal, "Mahal na hari, sinalakay tayo ng salot na iyong namataan sa tuktok ng bundok." At agad na inutusan ng hari ang kawal. "Tawagin ang lahat ng kawal at sugpuin ang mapaminsalang salot na iyon." At agad sumunod ang kawal sa utos ng hari. Maya-maya pa ay nagbalik ang kawal na tila ba napakalungkot at siya ay nagwika sa hari. "Haring Laon, hindi po namin nasugpo ang salot. Ngunit amin siyang naitaboy pabalik sa tuktok ng bundok." Agad sabi ng kawal. "Kung gayon, ay mainam kahit papaano ay natigil ang kanyang pananalanta sa ating lugar," ang sabi ni Haring Laon. At ilang beses pang naulit ang pananalanta ng napakalaking ulupong na may 7 ulo. Subalit hindi talaga kaya ng kawal ng hari ang ulupong dahil napakalaki nito at bumubuga pa ng apoy. Hanggang sa kumonsulta si Haring Laon sa mga pantas. May mga pantas na nagsasabi na mag-alay ng magandang dalaga sa malaking ulupong na may 7 ulo upang tumigil ito sa pamiminsala. Ngunit labag sa kalooban niya ang pasyang iyon sa kadahilanang may anak din ang Haring si Laon ng napakagandang dalaga. Labag man sa kalooban niya, ay pinaabot pa rin niya sa mga nasasakupan niya ang balitang iyon. At sa takot ng mga kadalagahan na baka sila ang gawing alay sa ulupong, ay pinintahan nila ang kanilang mga mukha upang matakpan ang kanilang mga kagandahan. At nang maglibot na ang mga pantas upang pumili ng dapat ialay sa ulupong, ay wala silang mapili dahil ang lahat ng dalaga ay nagmistulang nasunog ang mukha nang dahil sa apoy na ibinubuga ng ulupong na may 7 ulo. At bigong bumalik ang mga pantas sa kaharian. "Mahal na Haring Laon, wala po kaming napili dahil lahat sila ay nasunog ang mukha nang abutin sila ng apoy na ibinubuga ng higanteng ulupong," sabi ng unang pantas. "Subalit, si Prinsesa Talisay na lamang po ang natitirang maganda sa ating lugar," ang sabi ng ikalawang pantas. At nalungkot ang Haring Laon sa kanyang narinig. "Aking amang hari, kung ako na lamang ang tanging pag-asa upang matigil ang pamiminsala ng ulupong, ako po ay pumapayag na maging alay." Ang matapang na wika ng prinsesa. Samantala, isang banyaga ang nakabalita sa pananalanta ng ulupong. Inalok ng binata ang hari ng kanyang tulong
at nagsabi na siya ang pupuksa sa malaking ulupong na may 7 ulo. Matapang ka, binata. Kung mapapatay mo ang salot na ulupong, ay ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking yaman. At ipapakasal ko rin sa iyo ang kaisa-isa kong anak na si Prinsesa Talisay. Ang wika ng hari sa matapang na binata. Lingid sa kaalaman ng marami ay may kapangyarihan ang binata na makipag-usap sa mga hayop at insekto. Kaya sa kanyang paglalakbay ay kinausap niya ang Haring Langgam na tulungan siyang sugpuin ang higanteng ulupong sa pamamagitan ng paggapang nila sa katawan nito at kagatin ang ulupong. Malapit na siya sa tuktok ng bundok nang makasalubong niya si Haring Putakti at sinabi niya ang pakay niya sa bundok at humingi siya ng tulong dito. Napupugin nila ang mata ng ulupong upang hindi ito makakita. At sumang-ayon naman ang Haring Putakti sa kanyang plano. At sumapit sa tuktok ng bundok at nagsimula ng gumapang ang mga langgam sa katawan ng ulupong. At sinugod ng mga putakti ang mata ng ulupong. At hindi na alam ng ulupong ang kanyang gagawin dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. At sa gitna ng labanan ay napadaan ang mga uwak at pinakiusapan ito ng binata na tulungan siya sa pagsugpo sa malaking ulupong. At hindi naman siya nabigo. Dahil tinulungan siya ng mga uwak, pinagtutukhan nila ang 7 ulo ng ulupong, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang binata na mapugot ang bawat ulo ng malaking ulupong. At siya'y nagbalik sa kaharian na dala ang 7 ulo ng higanteng ulupong. At agad nakarating ang balita kay Haring Laon. At sinalubong niya ang magiting na binata. Binati ng hari ang binata sa tagumpay nito. Hindi ko pa alam ang iyong pangalan. Wika ni Haring Laon. Khan po ang aking pangalan, mahal na hari. Matuling tugon ng magiting na binata. Tinupad ng hari ang kanyang pangako na ang kalahati ng kanyang yaman ay ibibigay niya kay Khan. Pati ang pangakong pagpapakasal kay Prinsesa Talisay. At masaya naman silang nagsama bilang mag-asawa. At ang bundok ay pinangalanan na Kanlaon upang sa pag-alala sa katapangan ni Khan at kabaitan ni Haring Laon. Thank you for watching. Please subscribe.